Magandang gabi kapatid kaibigan, linggo na naman ang gabi, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang unang Pasko'y naglarawan ng kapakumbabaan. Kapatid kaibigan, yan ang ating paksang tatalakayin sa gabing ito upang kung paanong inilarawan ng kasaysayan ang unang Pasko na ibang iba sa paggunita ng mga tao sa ating kasalukuyang kapanahunan. Noon ang may kaarawan ay ang sanggol na isinilang at ipinanganak lang sa isang abang kalalagayan na kung saan ang sanggol ay ipinanganak sa isang lugar na pasabsaban ng hayop. At iyan po ay natala sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 4 up to 7 na ganito po ang sinabi. Atin pong basahin. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang magpatala siya pati na rin si Maria na magiging asawa niya na sa kasalukuyan ay kagampan. At nangyari samantalang sila'y nangaroon at naganap ang mga kaarawan na dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at hiniga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila na matuluyan. Kapatid, kaibigan, alam mo ba na ang sabsaban ay isang lagayan ng pagkain ng mga hayop? O sa ating kasalukuyang panahon, marahil ito yung tinatawag na labangan ng mga hayop, ay nagpakita kay Jesus na hari na ipinanganak sa pinakamababang kalalagayan upang tanggapin ang lahat ng tao, walang exemption, mahirap o mayaman, dahil ang kanyang pag-ibig ay sumaklaw sa lahat ng uri ng tao. Kapatid, kaibigan, ano ang gustong iparating ng mensaheng ito sa buhay nating mga tao? Bakit? Sa dinami-dami ng lugar ay doon pa talaga sa pasabsaban nangyaring ipinanganak ang sanggol. Dahil ba ang sabi sa kasaysayan na natala sa banal na kasulatan ay wala na silang matuluyan? Dahil na-occupied na lahat ng bahay panuluyan noong mga panahon na yon sa lugar ng Bethlehem. Hindi kaya pwedeng maipanganak ang sanggol sa isang lugar na maganda, maayos, marangya at nararapat para sa isang sanggol na si Jesus, na kung saan ay siyang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan? Alam mo kapatid, kaibigan, pwede naman talaga na maipanganak ang sanggol sa isang maayos, maganda at kaiga-igayang lugar. Bakit ba hindi? Kung ginusto ng Diyos, di ba? Pero ito
ang nangyari kasi iba ang plano ng Diyos. Hindi ito nangyari kasi iba ang plano ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos ay maipakita sa ating mga tao ang halimbawa ng pagiging mapagpakumbaba. Na bagamat siya ay Diyos na may kakayahan na maipanganak sa isang maringal na kalalagayan, pero hindi niya ito ginawa. Bagkos, kapatid kaibigan, ang kanyang mapagpakumbabang pagdating bilang anak ng Diyos ay naging dangal sa katuparan ng propesiya sa Micah chapter 5 verse 2. At nag-aalok ng pangkalahatang pagiging madaling lapitan sa kadahilan ng siya ay ipinanganak sa isang silungan ng hayop na kung saan ay nakahiga sa pasabsaban. Maaaring ito ay isang masikip na tirahan o kuweba dahil walang silid sa bahay tuluyan nung panahon na yon. Kapatid, kaibigan, ganyan inilalarawan ang nangyaring pagsilang ng tagapagligtas ayon sa kasaysayan, at ito'y nangyari noong unang Pasko. Mga kapatid, kaibigan, ang darating na Pasko ay wag nawang mapuno ang ating mga puso at isipan ng malabis na kaabalahanan at pag-alaala kung paano ba ito ipagdiriwang, sa pag-aakala na ang pagkakaroon ng masaganang pagkain sa pagkainan ay siyang magbibigay ng tunay na kagalakan. Kapatid kaibigan, wala sa anumang bagay na ating tinatangkilik o anumang mayroon tayo ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa ating mga puso. Dahil ang tunay na kahulugan ng kagalakan ay na kay Kristo. At wala sa ating mga bagay na mayroon tayo. Kapatid kaibigan, maaaring masaya tayo sa pagdiriwang ng darating na Pasko marahil dahil sa pagkakaroon ng maraming pagkain sa pagkainan. Wala namang masama dito. Pero kung dito lang nakasentro ang pagdiriwang natin ng Pasko, yun ang dapat na mabago. Ang simpleng pagsasalo-salo kasama ng pamilyang binuklod ng pagmamahalan ay sapat na gunitain ang kapanganakan ng sanggol na isinilang, dahil kapatid kaibigan, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Kapatid kaibigan, yan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Higit sa ano pa mang mayroon iba't ibang kaparaanan ng pagdiriwang ng Pasko. Kapatid kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, nais ko lang magbigay ng 3 paalaala at magbigay rin ng 3 katanungan na ang paalaalang ito ang siyang mag-iiwan sa atin na maunawaan na ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang unang paalaala, kapatid kaibigan, huwag nating kalimutan na ang pangunahing diwa ng Pasko ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang naging dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa atin. Minahal tayo ng Diyos kahit sino pa tayo. At iyan po ay natala sa John 3:16 at atin pong basahin
sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig, ayaw niyang sinuman sa mga tao ay mapahamak. Dahil ayaw niyang mapahamak, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Ibinigay ang regalo si Kristo nung unang Pasko. Yan po ang nagpapatunay na ang tunay na diwa ng Pasko ay pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Yan po yung unang paalaala. Ang pangalawa pong paalala, kapatid kaibigan, ang panahon ng Pasko ay pagbibigayan. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ang naunang nagbigay sa atin ng pinakamahalagang bagay para sa Kanya at iyan ay ang Kanyang kaisa-isang anak. Kung bakit ibinigay ay para tubusin sa kasalanan ng tao na kung saan ay naging bahagi tayo sa kasalanang nagawa ng unang tao na si Adan. At iyan po naman ay natala sa Roma chapter 5 verse 12 na atin pong basahin. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan po ang nagpapatunay na ang lahat ay nagkasala, walang makapagsasabing siya'y malinis, walang makapagsasabing siya'y mabuti at matuwid. Nilahat na po ang sabi po sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya po nangangailangan ng pagkatubos mula sa pagkasanla sa kasalanan at iyan nga po ay si Kristo ang ibinigay ng Diyos para matubos ang taong nasanla sa kasalanan. Ang sabi pa po sa Psalm chapter 51 verse 5 na hindi pwede tayong makapag-deny. Ano po ang sabi? Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanay ipinaglihi ako ng aking ina. Ipinaglilihi pa lamang po tayo, hindi pa tayo pinapanganak, ipinaglihi na tayo sa kasalanan. Kaya hindi pwedeng sinumang tao ay magsabing siya'y hindi makasalanan, siya'y matuwid at mabuti. Hindi po yun totoo sapagkat pinapatunayan po ng mga talata sa Biblia, sa Roma, doon po sa binasa natin, na Romans 5:12, sa Psalms 51:5, at dito pa po sa Efeso chapter 2 verse 3, nagpapatunay din po na tayo ay makasalanan. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng ibang mga kapatid. Yan pa po kapatid kaibigan ng isang talata na magpapatunay na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng manunubos na kung saan ibinigay na nga po ng Diyos ang katubusan sa pamamagitan ni Kristo at ito po'y ibinigay at nangyarit ipinanganak ng unang Pasko. Yan po kapatid, kaibigan at tatlong paalalang iniiwan ko sa bawat isa sa atin na ang paalalang ito ay ang nagsasabing
Huwag kalimutan, ang diwa ng Pasko ay pag-ibig. Ang diwa ng Pasko ay pagbibigay. Ang Diyos ang unang nagbigay. Ang pangatlo po ay alalahanin na ang Diyos ay nagpakumbaba. Yan po yung pangatlong alalahanin natin, ang Diyos ay nagpakumbaba upang magbigay ng halimbawa sa ating mga tao na wag maging mapagmataas dahil mismo na siyang Diyos bagamat may maipagmamalaki, dahil siya ay Diyos pero hindi niya po ginawa, sa halip pinili niyang maging mapagpakumbaba. Ano po ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 5 up to 8, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin katulad ng mga tao, palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Ano pa po ang sabi sa Mateo chapter 11 verse 29? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingan sa inyong mga kalwa. Kapatid, kaibigan, yan po ang Panginoon po ang nagbigay ng unang halimbawa ng kapakumbabaan para tularan at maging huwaran nating mga tao. Kapatid, kaibigan, darako na tayo. Bago ako tuluyang magtapos, nais ko lang mag-iwan ng 3 katanungan. Yung pong kanina ay 3 paalaala. Ito naman pong sa huli, 3 katanungan. Unang katanungan, kapatid, kaibigan, nadama mo na ba ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadala at pagkakaloob ng kanyang anak sa bawat isa sa atin? Kung hindi mo pa nadama at natanggap ang regalong dala ng unang Pasko, ang tanong, gusto mo bang madama at matanggap ang regalo? Yan po ang unang katanungan. Pangalawang katanungan, kapatid, kaibigan, ang Diyos ang siyang naunang nagbigay ng regalo. Ano naman ang pwede mong ibigay sa Kanya? Siya po yung unang nagbigay sa atin at tumanggap ng regalo mula sa Diyos. Pangatlong katanungan, kapatid, kaibigan, kung ang Diyos ang siyang unang nagbigay halimbawa ng pagpakumbaba, dapat ba tayong maging mapagmataas? Kung siya na bagamat Diyos ay nagpakumbaba, ano naman tayong tao para maging mapagmataas? Kapatid, yan po yung 3 katanungan na iniiwanan ko na ating pagbulay-bulayan at pagnilay-nilayan na
sa mga katanungang ito na aking iniwan na kung nadama mo na ba ang pag-ibig ng Diyos, natanggap mo na ba ang regalo? Ang Diyos ang siyang unang nagbigay, ano naman ang maibibigay natin sa Kanya? Kung ang Diyos ay siyang nagbigay halimbawa, kapakumbabaan, bakit tayong mga tao ay magiging mapagmataas? Kapatid, kaibigan, yan ang mga katanungan na aking iniiwan para sa ating pagbulay-bulayan, para ating mapagbulay-bulayan. Maraming salamat, kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay sa paksang pinamagatan ko na ang unang Pasko'y naglarawan ng kapakumbabaan. Ingatan tayo ng Diyos sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang kapahingahan ang pagod at lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen. Hanggang sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon, muli akong tatalakay ng panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.